Siawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Siawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang pangalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag na kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan, at huwag mong panghinayangan ang unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi, at magbigay ka ng ikapu ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya, maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan kanya ng 7 ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhol.
Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko'y naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoot saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang hihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang pangaral na nais ko na sa aki iyahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan niyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap na makasandang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood sa atin sa ating mga social media platform. Naranasan nyo bang malait kayo? Naranasan nyo na bang maliiting kayo? Naranasan na ba natin
na kung tignan tayo ay para mga unanong maliliit. Naranasan mo na ba na walang kwenta ang tingin sa'yo? Naranasan mo na ba na ma-judge ka na ikaw ay walang magagawa? You are nothing for them. Nasubukan nyo na ba yan? Naranasan nyo na ba yan? Naranasan nyo na rin bang walang makain sa loob lang ng 3 o 1 linggo? Naranasan nyo na ba yung walang makakain? Naranasan nyo na ba na kayo'y ipahamak ng iba? Ano ang ginawa mo? Nung ikay nilait, nung ikay maliitin, nung ikaw ay husgahan, ano ang ginawa mo? Nung ikay walang makain, wala ka matakbuhan, ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo nung ikay pinahamak ng ibang tao? Ano ginawa mo? Kinukuha ko ang refleksyon na yan dahil kinuha ko ang kaprasong buhay na ating pagninilayan ngayon ni San Patricio, Saint Patrick. Saint Patrick, patron of Ireland, or the father of Ireland. Bakit? Si San Patricio, hindi lang nilait, hindi lang minalait, hindi lang hinamak, pinagbili pa siya bilang isang alipin. At siguro naman, sino man dito sa atin o lahat tayong naririto, hindi pa naman natin nasubukan na maalipin tayo. Si San Patricio, hindi lang minaliit, hindi lang hinamak, bagkus pinagbiling isang alipin. At pag naging alipin, lalong walang kwenta siya sa paningin ng iba. Kanina sinabi ko rin sa inyo, naranasan nyo na bang mapahamak o ipahamak? Si San Patricio o si Saint Patrick, hindi lang pinahamak, itinapon siya sa dagat. Talagang pinahirapan siya, tinapon sa dagat. Nabi ko rin sa inyo kung ano nararanasan natin kung wala tayong makakain, wala tayong matakbuhan, wala tayong maisubo. Si San Patricio, Saint Patrick, 28 days na hindi pinakain o kumain. Pero lahat yan, tinanong ko kayo kanina, ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa ni San Patricio? Patuloy siyang humapit sa Diyos. Hindi naglayo ang lahat ng dinanas niyang hirap. Hindi niya nailayo o hindi siya lumayo sa Diyos. Bagkus ang lahat ng hirap at pangit na pangyayari, lalo siyang kumapit sa Diyos. Kaya tayo naririto ngayon. Pinapaalalahanan tayo sa ating mga pagninilay mula sa ating mga pagbasa na ang Diyos ay hindi magkukulang. Amen po ba? Hindi mo siya ma-outdo sa kanyang charity. Hindi siya magkukulang sa atin. Kaya nga ano sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Sino man talikdan ng kanyang sarili ang lahat ng kaniya, merong kaakibat na pagpapala. Ngunit, dadaan sa pagsubok. Bakit dadaan sa pagsubok? Para makita mo ang katatagan mo at katapatan mo. Una't higit sa iyong paglilingkod sa Diyos, sa iyong pag-aalay sa Diyos, para makita mo kung hanggang saan katapat sa Diyos. Ikaw ay tapat na ama, hindi ba? Ikaw ay tapat na ina, hindi ba? Ikaw ay tapat na may asawa. Paano ka naging tapat na ina o ama kung hindi nasubukan ang pagiging ina mo o ang pagiging tatay mo? Mapapatunayan mong ikay mabuting ina, mabuting ama, kung masusubukan ang iyong pagiging ina. Kung masusubukan ang iyong pagiging ama. Kung hindi masusubukan ang iyong pagiging ina, kung hindi masusubukan
ang iyong pagiging tatay. Hindi mo masusukat kung gaano ka katapat sa Diyos at sa iyong pamilya. Kaya ang mga pagsubok minsan, huwag nating akalain hirap ang ibabadya nito. Sa pagsubok, nangako ang Diyos at totoo ang Diyos sa mananatiling tapat sa Kanya. Hindi Niya pababayaan. Kaya kayong mga nanay na naririto, tatay na naririto, mag-asawang naririto, ganong hirap at pagsubok ang dinanas nyo. Bakit pa rin kayo naririto? Isang patunay na hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Isang patunay na kayo pinagpala ng Diyos. Dahil kung hindi ka naging tapat, hindi ka naging tapat sa iyong pagiging ina, pagiging ama, sabihin natin pati sa profesyon, pagiging doktor, abogado, pare, madre, kung hindi naging tapat sa hanap buhay, tindero, tindera, driver, kung hindi ka naging tapat, sa palagay nyo, nandito pa tayo? Wala na. Pero dumaan tayong lahat sa pagsubok. Ako at ikaw, lumuha tayong lahat. Imposibleng ang nanay hindi lumuha. Imposible ang isang ama na patagong lumuluha pag nasasaktan at nahihirapan. Ang mga nagtatrabaho maging sa ibang bansa na nanonood sa atin, na ipinagdarasal natin, grabe ang luha nila. Pero lahat niyan, tinitiis para maging tapat sa Diyos at pamilya. Kaya totoo lang, bakit ka naririto? Isang patunay na ikaw'y pinagpala ng Diyos. Dahil kung wala ka narito, ibig sabihin, hindi ka naging tapat sa Diyos. Marami tayong dinadaanan, pero hindi natin kayang sukatin ang kagandahang loob ng Diyos. Maging ang unang pagbasa natin sa aklat ni Sira, alay ang sinasabi. Ang alay ng isang mabuting tao, kinalulugdan ng Diyos. Oo, akala natin ang alay ay material lang. Kaya nga maging si San Pedro, akala niya ang regalo ng Diyos sa kanya ay material lang. Kaya sabi ni San Pedro sa wikang Ingles, ano sabi niya? What about us? We have left everything. Ano hinahanap ni San Pedro? Ang material na pagpapala. Akala rin natin ang pag-aalay ay material lang. Ang luha mo, ang ligaya mo, ang mga magagandang pangyayari sa buhay mo, maging ang hirap mo, ay alay natin sa Poong Jesus Nazareno. Ang oras na nandito tayo ngayon, ang pag-upo mo at pagdarasal, alay sa Poong Jesus Nazareno. Sinabi ko kanina, hindi ka mapupunta rito kung hindi ka naging matatag. Hindi ka magpapasalamat kung hindi ka sinubukan ng Diyos. At huwag nating akalain na porke nandito na rin tayo, ay exempted pa rin tayo sa mga pagsubok. Nakikita niyo yung katabi niyo? Ay nako, marami pa rin sa katabi natin ang may pinagdaraanan. Pero, katulad ni San Patricio, Saint Patrick, kumakapit yan sa Diyos. Yung katabi nyo, kumakapit yan sa Poong Jesus Nazareno. Hindi tayo pupunta rito kung hindi tayo kumakapit doon. At nangako siya. Ano ang pangako niya? Siksik, liglig. Higit-higit ang ibabalik ng Diyos. Kung sa aklat ni Sira, 7 ibayo ang ibabalik ng Diyos. Pinagtibay ng Diyos na hindi lang 7 ulit ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ano sabi niya sa Ebanghelyo? Maka-100 ulit. Ano ang 7 sa 100? Maka-100 ulit ang pagpapala. Yung oras mo ngayon, 100 ulit ang binabalik ng Diyos. Kaya yung katabi mo, mahaba ang buhay. Amen ba? Ha? Tingnan niyo yung katabi niyo.
mahaba ang buhay. Sabihin nyo, mahaba pala buhay mo, ha? Bakit? Itong oras na binigay nyo sa Kanya, 100 ulit ang ibabalik sa iyo. Magbibigay ka ng tulong, 100 ulit ang ibabalik sa iyo. Ngumiti ka, nilabanan mo ang antok, ay naku, mahaba ka pang gising sa mundong ito. Ibabalik niya ang lahat-lahat sa iyo. Ilan? Maka-100 ulit. Nang ibig sabihin, hindi mo kayang sukatin ang gantimpala at biyaya. Kaya ano ang kasunod? Ano raw ang bibigay ng Diyos sa tapat sa Kanya? Yung hindi na nasusukat, buhay na walang hanggan. Yun ang Kanyang pangako. Kaya yung katabi mo, di naman niya mamamatay. May buhay na walang hanggan yan. Lahat tayo may buhay na walang hanggan. Maaring dito sa mundo mawala tayo. Pero ang naging tapat at magiging tapat sa Diyos, sigurado ang buhay na walang hanggan. Alam nyo, totoo lang, bakit ba tayo nagpapadoktor? Bakit ba tayo pag nag-iinom ng gamot? Di ba gusto natin mahabang buhay? Pero ano ang pangako ng Diyos? Hindi lang mahabang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Tayong lahat gusto natin mahabang buhay. Hindi ba ga? Kaya nga kita nyo, pag may birthday dito, lalapit sa akin na magpapadasal. Ano sinasabi natin pag binabati natin? Long life. Ano pa? Good health. Ano pa? More blessing. Subukan yung pag may birthday, sabihin mo sa kanya, yung opposite. Imbis na long life, mamatay ka na. Ay, magagalit yan sa'yo. Di ba? Lahat tayo, we want long life, good health. Subukan mo yung may birthday, sabihin mo sa kanya rin, mamatay ka na, magkasakit ka nawa, magdusa ka nawa. Hindi ba magagalit? Bakit? Dahil ayaw natin ng hirap, kaya pinangako ng Diyos, kung tapat ka sa Kanya, at inaalay mo ang buhay mo sa Kanya, at lumalayo ka sa masama, ano ang Kanyang isusukli? Buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, 100 ulit na pagpapala. Kaya bless na bless ka. Marami kang biyaya. Pakisabi sa katabi nyo, siya ay blessed na blessed. Sabi nyo nga, you are blessed na blessed. O ikaw ay blessed na blessed. Kasi nakakalimutan natin yan minsan eh. Ano bang buhay ito? Peste. Ano bang buhay ito? Walang kwenta. Anong buhay ito? Eto, naghihirap. Di mo ba nakita? Humihinga ka. You are blessed. Remind mo yung katabi mo, you are blessed. Sabihin nyo nga, blessed na blessed ka. Ha? Subukan nyo kamustahin yung mga kamag-anak nyo, kakilala nyo. O minsan tayo yun. Kamusta ka? Eto, may sakit. Eto, baon sa utang kay Bombay. Kamusta ka? Eto, naghihirap. Panginoon, naghihirap nga tayo pero nachibog tayo. De bless pa rin tayo. May sakit man tayo, nakakainom tayo ng gamot. De bless pa rin tayo. Nahihirapan tayong tumayo, pero nakakatayo tayo at nakakapunta ng Quiapo. De bless pa rin tayo. Kaya pag tinanong kayo, kamusta ka? Tinuro ko na to sa inyo dati. Anong sagot mo? Eto, bless na bless pa rin. Eto, bless na bless. Wala kang problema. Ay, nako, mas malaki ang pagpapala ng Diyos kaysa sa problema ko. Amen ba? Amen? Amen? O pag tinanong kayo, kamusta ka? Ano? Bless na bless. Huwag niyo kalilimutan yan. Ano mang dumaan sa buhay natin, ang Diyos, higit ang pagpapala. Pakatandaan niyo yan. Higit ang pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Ano man ang pinagdaraanan natin. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, tinataas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Ang itutugon po natin, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong daigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na iniyalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tignan mo na may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo na iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin na iyong anak na si Jesucristo. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipinagkaloob mo
ang mga dapat ialay upang aming sambahin ay iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ay iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Noong Diyos Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, yung banal, ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon hindi naman matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at maling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, ari-adiyan mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan, pag-ibig na mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayinyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind.
soul. Here is my whole self. I am for you, and you alone. Announcement. Bukas ay March 5 ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Mamayang hapon matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang San Dimas schedule sa araw na ito. At mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanyang pamamaraan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na March 6, 2025, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay iyong kawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo
naming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintulo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.